Condolence nga pala dun sa nangyari sa father. So ano, kwento ka naman, paano yung naging relationship nyo and kumusta yung, how are you now nung nalaman mo ka? Nawala na siya. Actually po, wala akong masyadong relationship sa aking tatay kasi nakita ko yata siya once lang. 35 na po ako, 36. Kita ko siya 13 years old pa lang yata ako. So nagkakausap kami sa online, yun lang yung relationship namin. At minimal, hindi kami yung parang merong talagang conversation. So, alam ko na sa Amerika, tapos nagpakasal yata dito sa Bacolod, lately. Kasi ang dami namin kakapatid 16 yata kami. 16, iba-ibang iba-ibang lahi, United Colors of Benetton. Meron sa UK, meron sa Amerika, meron sa Dubai, meron sa Qatar. So, ang layo, ang dami. So, nung nalaman ko, sinabi sa akin, yesterday, hapon lang, na yun naman, na sumpayang buhay nga. Pinuntahan ko naman dun sa Antipolo, inilabasan din sa hospital kasi walang pang labas ng pills. So, tayo po yung naglabas, tayo rin na kasikaso ng kanya para proper po yan. Kasi gusto daw yung huling gusto niya i-cremate. Anong pangalan niya? Gerson Coomer Manilin Jr. Gerson. Anong age mo last na unang nakita? 13 o 12. Nung na-hospital ako na-hospital ako. Nandito sa sakto sa Manila. Pero talaga nasa Amerika yon, sa Nashville. Doon siya naka-base. Tapos parang hindi niya kayo nag-try before na magkaroon talaga ng relationship na? Hindi na, kasi medyo hindi kami mag-jive sa connection. Baga, sumalangit na awa-unawa ang tatay ko. Sabi sa akin, kaibigan daw niya si Andres Bonifacio at si Jose Rizal. Paano naman timeline na yun, di ba? Totoo daw yung UFO, nakakausap daw niya yung UFO. Ano ko naman makaka-relate sa ganung klaseng usapan kung yun ang conversation ninyo. So medyo off po ako ng konti, kaya wala akong masyadong relationship sa aking tatay. Pero naisip mo pa rin to help after all the things na Ikaw pa rin yung nagkasikaso sa ibang tao man na hindi ko kilala, tinutulungan ko, ano pa naman po yung lalaking dahil sa kanya kaya ako nandito. Anong mensahe mo sana for the last time? Sa kanya, magkapatawaran na kami. Yun lang, kaya patawad ko na siya. Sana ganoon din siya sa akin. Although may pagkukulang siya, pero ako, rest in peace, pinapatawad ko na siya. Or hindi ka nag-long sa parang affection ng isang father? Meron, malaking bagay na wala kang tatay. Lahat ng pinsan ko, may pamilya, lahat sila kompleto. Ako, namatay pa namin. No, 5 years ago, 2025, 2020, sapisrado pa yung APS. So, nagtatrabaho. Pandemic pa. So, sunod-sunod yun eh. So, andun ba siya ng mga panahon yun? Pero ayoko na isipin niyo kasi nakatayo naman ako ngayon. Kaya naman sarili ko. So, okay na. Okay na yun. Pangilan ka sa panganay? Yan? Alam ko pang 12 eh. Pang 12. Pang 12. Kasi nagulat ako one time, nagka-reunion kami kasi nag-reach out sa akin siguro mga 8 years ago yung mga kapatid ko. Pagpasok ko dun sa bahay, ang dami namin. O ito, ano mo? Ano pamangkin mo na to? O ito kapatid mo, ito kapatid mo. Ito ako na ng ano mo. Pero wala siya doon. Kumbaga mga iba-iba na yung mga apelido kasi napagpangasawa na. So parang overwhelmed ako, ang dami pala namin. So parang medyo nagulat lang ako na sanay ako mag-isa kasama na aking kapatid sa nanay. Oo nga, ang ironic. Tapos bigla ko. Dami ko pala. Oo, dahil pala namin. Pero may good relationship ka ba sa ibang mga kapatid? Pinipilit ko pero hindi ko masyadong makuha kasi nasanay nga po ako na mag-isa at saka yung kapatid ko sila iba. So kami dalawa lang kaya naman namin. Mas para sa akin, hindi ka naman kailangan ng mas maraming tao na kapatid ko. Mas gusto ko yung maliit lang pero solid po kami. Di ba sabi pag may namamatay na mahal sa buhay, pwede kang bumulong?
Ikaw ba may binulong sa tatay mo na nakita mo? May binulong ako sa kanya. Pwedeng malaman kung may binulong. Sabi ko lang na, I'm sorry, na hindi kita napuntahan nung buhay ka pa kasi nag-send ng video eh. May isa ko kasing lalaki, si Jobs, na nag-alaga sa kanya rider ng isang motorcycle ba. Wala daw silang pera, pang gastos. Noong una akala ko di ako naniniwala kasi baka scam eh, di ba? Baka kailangan lang ng pera. So nung pinakita niya sa akin yung video na sasalita yung tatay ko na, "Come son, will you help me get meals?" Ang payat na eh! So sabi ko, sige pupuntahan kita. Eh, busy ako sa pagkakampanya. Hindi ko napuntahan, huling text na lang sa akin niya, gagawin na. Wala na. So yun na, dinulong ko na, patawarin mo, hindi kita napuntahan, pinapatawad na kita. Sabi, rest in peace na tayo. Well, tatay. So, going naman sa first time mo tumakbong ngayon. Yes, Yes, first so time. parang, ano yung naging parang deciding factor mo na, okay, let's go, let's get it, let's go. Alam niyo kasi, director po ako ng programang Rated Corina. So lagi akong pinapadala sa iba't ibang lugar, lungsod, distrito, probinsya. Pag ako yung tinatanong nila, direct taga-saan ka? Pag sinagot ko ng taga-Tondo, natatakot silang puntahan. Parang sinasabi nila, di ba siga yung mga tao din, hindi ba nakakatakot puntahan? So, bilang ako, taga-Tondo ko, kung nakita niyo naman po yung pag-aayos ng aking tirahan, hindi naman mukhang Tondo. So sinabi ko sa kanila na, baka kulang ng promotion ang Tondo. Kasi yung stigma pag sinabi mo Tondo, parang, ay, nakatakot dito. So naisipan ko, kung nagagawa ko i-promote ng ibang lungsod o ibang probinsya, ba't di ko gawin sa Tondo kasi ako lumaki? Eh, ito na yung mga pamilya ko mga nandito sa distrito ko. So yun ang gusto kong gawin. Unang-una, tourism, i-promote ko yan, katulad ang kasundo niya, trabaho. So yun ang main goal ko, kaya ako pinasok yun. Kasi di ko naman kaya gawin mag-isa yan. Kung wala kang posisyon, paano mo gagawin yung pangarap ko na kung sa Cubao may Cubao Expo, gusto ko sa Tondo, may Tondo Expo. May kultura, may sining, may hub, may gano'n. I-maximize na natin yung pagiging siga, sinasabi nila, na may graffiti wall, may coffee shop, may barber shop, may tattoo shop, parang gano'n. Tourism. You're running under HUD. So, sa tatlong mayor candidates, bakit si Hani? Si Hani. Una-una ko, lumaki ako sa nanay. Wala naman akong tatay. Lumaki ako sa pangangalaga ng isang babae. So nakita ko yung pag-alaga ng nanay ko kung paano alagaan ni Mayora Hani Lacuna ang lungsod ng Rito. Kaya po ako nag-desisyon na pumantido kay Mayora Hani Lacuna. Also, yun nga na-mention mo na you're trying to push yung sa Tondo. Ano yung parang pwedeng makita ng mga tao sa Tondo? Kasi parang dito ata yung Pag sinabi mo kasing Tondo, anisip nila, Tondo, isa lang, isang malaki District 1. Hindi nila alam na yung District 1, mayroong District 2. Kung sa District 1, nakagawa, kung alam ni Ugbo, alam niyo ba yung Ugbo? Nakagawa sila ng isang street dyan, parang isang mahabang kalsada, dati puro lang yun, rayutan lang yun. Ngayon nga, nagawa nila na isang mahabang stretch. Kung nagawa ko nila, ba't di namin magawa sa District 2? Paano magagawa? Ang daming masasarap na pagkain dito, kultura, sining, talented na individual. Ba't hindi ko namin magawa sa District 2? So yun ang gagawin ko, na kung papayagan ako, gagawa nga ako ng gaya sabi ko kanina, na parang Tondo Expo. Ando na lahat, di ba? Parang papataan natin, gagawa tayo ng mga made in Tondo na kanya, gagawa sa goma ng sasakyan, gagawa tayo ng keychain, gagawa tayo ng pangkabuhayan talaga. David, anong naging reaction ni Corina nung binalita mo sa kanya na tatakbo, papasukin mo na yung politics? Sigurado ba yung sinabi sa Ay! Handa ka ba? Handa na po ako. Handa na ba? Oo. Handa ka na ba? Oo. Siyempre nagulat siya kasi lumaki siya kasama ni Kuya Mar. Talagang politics na alam niya yung hirap eh. Ako, hindi ko naman alam kung anong hirap. Kung alam ko kung gaano kahirap, umatras na ako nung pa. Diba? Sabi nga, di ba? Kung nanay mo, pinasabihan ka na huwag mong gawin yan, ikaw, gagawin mo pa rin, di ba? Kung sinunod ko lang siya sa una pa lang, tama pala siya. Pero andito na ako laban ako ito. Anong mga payo niya sa'yo na Payo niya sa sa akin, pagpasok mo sa politics? huwag daw magastos. Puro tosgas na nga ako eh. Paano ka hindi gagastos? Puro abono. Oo, puro abono.
Yun nga di ba kapag sinabing sa pagpapasok ka ng politics, talagang hindi mo maiwasan na mag-abono. Handa ka na ba doon, David, na yung lalapit talaga sa iyo personally yung mga taga-Tondo para humingi ng Pag tulong? ginagawa Oo, wala tayong magagawa doon, talaga part na naman yun. Kumbaga, naipasa na yung kulturang gano'n eh. At saka kung kailangan naman talaga tulungan, pati mo tutulungan. Ang mahirap lang po doon, minsan, yung mga hindi mo maiwasan, na alam mo nang niloloko ka na, at ako naman po, nagpapaloko pa rin. Yun yun. Oo. And since nag-iikot-ikot ka na sa Tondo, ano yung pinakamalaking realization mo? And ano yung pinaka-na-shock ka so far? Nagulat lang ako dito na meron kasi kaming, alam ko 19 plus na eskwelahan. Public school. Public school. So, pagdating nila, after nila mag-graduate ng elementary, kasi ano K-12 na ngayon, di ba? Sabihin natin elementary to high school, wala silang mapuntang kolehiyo. Senior high school. Oo, college. Oo, kasi wala sila sa hindi makapunta ng USD, hindi makapunta ng FEU, hindi makapunta ng mga sa university, hindi makapunta. Walang kami sa college. Hindi naman kaya lahat ng sa may City Hall, yung University of Manila. Oo, tasan na. UTM. Hindi naman kasya, di ba? So, ako naman po proud at natutuwa na sa aming congressman na si Kong Roland Valeriano, nagpatayo ho ng isang UDM na annex para groundbreaking na kami niyan nakaraan lang para mapatay 10-story na building para magkaroon ho ng kahit pa paano kolehiyo yung mga taga Maynila kasi kulang na kulang talaga kami sa pagdating sa college dito sa Tondo. So yun po yung na-realize ko na dapat mas maraming eskwelahan kasi edukasyon ang pinaka-importante, awareness. So ito akin na-realize. Ito, pag sinabing artista kasi, sa politics malaki yung edge mo dyan. Pero aside sa pagiging artista, ano sa tingin mo yung winning capabilities mo for the position? And also sa mga celebrity friends ba, nangyay ka dito para pagkampiyon? Nakakalungkot po minsan isipin na pag sinabi artista ka lang. Di ba? Wala kang tuwan. Wala kang ginagawa kundi ngumiti, ako yung kumanta o ano. Di ba? Pero kaya nga tayo nagkaroon ng botohan, so let the people decide kung anong gugustuhin nila. Diba? So, kung tinanong niyo ako kung humingi ako ng payo sa mga ibang artista, yes po, mga nakaupo ngayon, kung ano yung mga pinagdaanan nila, at kung ano yung mga pwede nilang ibigay sa akin payo, nangingirin po ako ng mga tips sa kanila. Kaya nga po, hindi ho biro din na pag sinabi mong politiko ka, dati akala ko, smile ka lang, okay ka lang. Ang bigat po pala talaga ng ibig sabihin niya. Napakabigat. Sabi nga niya, di ba? Sino to? Si Spider-Man, great power comes with great responsibility. Yun ramdam na ramdam ko bawat salita ng sa nararanasan ko ngayon. David, sa mga nakausap ng mga celebrities, ano yung nagmarka sa'yo at sino yung nagsabi sa'yo? Mga nagpayo sa'yo? Si ano nagsabi sa akin? Si Alex Castro. Okay. Si Vice Ko. Tinanong ko sa kanya, Alex, bro, paano bang, nung wala pa akong partido, paano ba makapasok? Paano ba? Ang payo lang niya sa akin, David, sa politics, hindi ka dapat pito. Mapapasensya mo, mapapiso. Yun na naman sa akin. Ikaw ba, ano yung sa yung personality mo, madali ka bang tipon or mahaba pa pasensya sa mga basher, sa mga bash? Ay, di ko na pinapansin yun. Nagkaral naman tayo ng subject na dermatology. Ganyan pa naman sa mga ganyan. 101. Oo. So, di ko na pinapansin yung mga sa mga online. Ibig sabihin niya, pag binabash ka, lumalakas ka. Pinapansin ka. Kung hindi ka binabash, hindi ka nararamdaman ng tao. Di ba? Hindi ka nag-exist. Oo, hindi ka nag-exist. The more na pinupukpok ka, hindi ibig sabihin na kilalang kilala ka. Di ba? Kaya mas gusto ko i-bash ako kaysa hindi ako binabash. Di ba? Ibig sabihin Pag magtuloy-tuloy ka na sa local government, paano yung showbiz sa Tuloy pa rin naman po. Tuloy pa rin.
Actually, after po ng election, meron po kaming naka-tintin pa tawag dyan, naka-standby na Yeah. proyekto ni Shain na Magdayaw. Gagawin po namin sa Tondo. Wow. Siguro by August po yan o September. Tapusin na namin tong election na to. So dito po namin gagawin sa TV series. TV series. TV series. Ah. So bago ka tumak sa campaign, ano mga preparations ang Bago po ako pumasok sa campaign sa preparations, naku, tagal ko na nag-prepare. Kasi nung namatay nanay ko, gumawa ko ng organisasyon na DDT o tinatawag namin Damayan sa Distrito 2. So wala naman plano kami na nung panahon yun na tumakbo or ano. Talagang nung namatay nanay ko kasi wala akong kadamay. Kaya binuo namin yan. So kulang kami nun. Nakabayad, bibigyan na kami ng sopas. Pag binamatay, dadalaw na kami. Nakabayad na kami yung padyak na pedicab. Hanggang sana ang nanganak, tilungan ako ni Senator Lauren Ligartas, tilungan ako ni Senator Amy Marcos. Hanggang sa nag-start kami, 10 members lang. Mabot kami ng 200, 5,000, 10,000, yun po, 11,000 plus na members namin ng Damayan sa Distrito 2. Dito lang po sa Distrito. So, pag nagtuloy-tuloy ka na, ready ka na ba na pag-gising mo sa umaga, ang dami na nakapila dito sa, usually mga... Ito lang po Ayan. Kaya example lang po yan. Kunti pa nga kasi itong lugar na to, residential. Yung headquarters po, yung nakita niyo kanina sa baba, doon mo lahat yung opisina. Oo. Doon lahat ng mga request nila. Hindi naman po pwede na pagka-request, bigay kagad kasi syempre sisilip po namin muna bago namin i-release. Ano yung karaniwang problema, David, ng mga Medical talaga eh. Medical. May sakit, paggamot, yun ang karaniwan na... Although kasi may kanya-kanya kaming forte po. May doktor sa pagsihan, may engineer, may abogado. Ako naman bilang director, kaya tourism ang gusto ko. Kaya mas maganda ko yung gano'n eh, di ba? Hindi yung Lahat parang kayo. oo, iba-iba yung forte ninyo eh. So, yun yung kagandahan ko sa partido. So, paano niya? Pag tuloy-tuloy na nga, yung love life. Yan tayo. Wala, nakakawala ng love life ako. Wala. Wala ng love life kasi uuwi ka, pagod ka na, gigising ka, asan ang lakad natin? Pag uwi mo, mga alas 12 na ng gabi dahil iikot ka ng patay. Minsan may binyag, minsan birthday. Tapos may caucus pa kayo, may mga meetings pa kayo. Wala na. Wala nang oras at baka hindi na kayo magkakasundo nung sino mong niligaw. Di ba? Sabihin na mababae ka lang. Oo. Yan ba yung nangyari sa inyo, David, ni Jack, ni Ate Girl? Kamusta na ba yun? Ano ba talaga yung nangyari sa inyo ni Ate Girl? Wala naman. Ano lang, tapos lang yung show. Tapos minsan may tinatawag na yung taping friends. Di ba? So, ayaw ko sabihin taping friends. Friend ko si Jackie kasi nag-hangout pa rin naman kami niya. Lumalabas kami, nakasama nila Meg. Nanonood kami ng concert, nanonood kami ng mga... Pero, hindi lang kami nagtugma siguro sa schedule, sa panahon. Pero may time frame pa na kailangan o gusto ko pa rin itong age dapat meron na. Wala. Kahit 40, 45, 50, wala akong asawa. Okay lang sa akin. Birthday mo sa March 26, ano yung mga Birthday show. birthday wish So, mo? birthday wish. Birthday wish ko sa March 26. Syempre gusto ko muna yung kaluluwa ng aking mga hinangang tatay ko natin. Talagang mamaya pa na namamahina. So yung nakakinan. Ayoko nung naliligaw pa yung kaluluwa nila. Kung naniniwala ko kayo sa mga ganyan. Yung aking nihiling. At syempre, yung aking kalusugan. Kasi almost araw-araw, everyday, pupukan na wala nang tulog eh. Yun ang aking hinihiling. Tsaka pangatong hiling ko, kung ano naman ibibigay ng Panginoon, tatanggapin ko. Yun ang hinihiling ko. Tapos, David, ano yung sa birthday show mo? Ano ba yung hinanda mo? Ano yung gagawin mo sa Sa Monday, March 24, ano ho yan eh. May ginagawa akong programa palagi dito sa Distrito 2 na Zumba, todo sa dos. So, persona yun, Sona. Sa Zumba kami. Nung nakaraan, ginawa namin, nakikita ako si Najin Tolentino, Corina Sanchez, Med Imperial, Bayani at Bayani, ng Zumba ko kami. Ng Zumba. Gusto ng mga tao eh. Pati ako, nagsayo kami, kasama sila Mayora, Anila Lacuna, Vice Mayor Jose Albania, at Arbo Consejo, at si Congressman Roland Valeriano.
So ngayon naman ho, dahil birthday ko, naisip ako gumawa ng itodo na ang Zumba. So Zumba rin ho, sa March 24, 5 p.m. po onwards, hanggang siguro mga 10:30 yun. Magtuturo ng Zumba doon si Jopay and si Joshua Zamora, yung mag-asawa. Tapos after nun, merong kid na banda, bagong banda. Tapos andun yung mga local na rappers, hip-hop, yung mga 187 Mobstar, tinatawag nila si Jay Skills, si Abaddon, tsaka si Malabon Cubs, yung mga nag-rap, no? Pagkatapos naman mo nila, pupunta si Jay Durias ng Southport. Siya Ina Magdayaw. After ni Shaina Magdayaw, Corina Sanchez. After ni Corina, ang line-up ay Mayonnaise. Yung bantang Mayonnaise. Mayonnaise. Yun po yung mga artists po natin na naibita sa March 24. David, balik lang yung sa magiging show na ni Shaina. Ano siyang genre? Anong type ng series? TV series, para siyang comedy series pa rin. Parang light sitcom rom-com. siya. Okay, Rom-com. cute. Hindi mo na itutuloy yung Goodwill sa... Natapos na po yung season yun. Oo nga, pero Wala na. Kumbaga, hindi mo na Wala ibabala. pa. iba na yung pangalan. Kung anong stasyon, secret na muna. Baka biglang mapusoy. So anong mensahe mo sa susunod na mayor ng Manila? Kung sino man ang Sana po tayo maging talagang tapat at totoo. Tapos, last na lang, David, balik lang tayo dun sa dad mo. Parang kahapon ba, nung nakita mo siya, medyo at peace ka naman ba, so given na kung ano yung naging relationship niyo, nakahanap ka ba ng peace kahit pa paano? Nakahanap ako ng closure nung kinausap ko siya. Kasi pag nasa na siya, nasa freezer. Oo. So inatak mo gano'n, sabi ko nga sa mga kulinarya, pwedeng bigyan mo na ako kahit 2 minutes lang. Lumabas naman. Kinausap ko, ginawa ko yung ulo. Tapos nag-usap kami sa utak lang. Ginawa pa ng konti. After nun, parang lumuwag yung dip-dip ko. Mga dinadala mo dati. Oo, na parang dinadala mo dati na isip ko, kasi alam ko, kakampi ko na nanay ko, nasa langit. Nagkaroon pa ako siguro ng isang pang-anghel na kakampi ulit. So kaliwat kanan na sila, nasa langit. Tingin ko naman po, natutulong sa akin. Pero hindi ka nagkaroon ng regrets na nung nabubuhay pa siya, hindi ka nag-reach out? Nag-reach out ako. Nag-reach out ako. Yun nga lang yung conversation namin, hindi kami swak eh. Diba? Sabihin niya ako, kaibigan niya si Alas Bonifacio. Kasama niya na yung kaibigan Eh, niya. ang kaibigan mo sa Ginaldo. Si Aguinaldo eh, di ba? Kaibigan, diba? Tapos totoo daw yung repo, nakakausap niya. So medyo parang sa Mahirap nagagaling. ng ano. Oo, ang hirap ng ano. Tapos English speaking pa siya, hindi naman ako ma-English. Ano ba yung dad mo? Ano siya? Half German, half Filipino. Nanay niya, German. German. Kaya Gerson Kummer. Kummer. K-U-M-M-E-R. K-U-M-M. D-H, K-U-M, M-E-R. E. Si Malilim. Alam niya ang artista. Alam niya. Anong sabi niya? Eh, wala naman. Eh, hindi kami nag-uusap eh. Ilan taon ba yung dad? Oo nga. Namatay siya 70. Ang sabi lang nung si Josh, nung nag-alaga sa kanya the past how many weeks, na proud daw yung tatay ko. Nung sinabi ko nung nakausap niya, ni Josh ako, lumakas daw, kumain na daw, gusto daw ako makita. Eh wala akong masyadong oras. Yun lang sana nabigyan ko ng oras ng pansin. So yun yung parang regret mo. Oo, na sana nung nakita ko naman na lumalakas, sana pinuntahan ko muna para mag-uusap kami. So anong advice mo sa mga taong may similar Strange. situation na katulad mo, tsaka sa strange life mo? Hindi ko rin sila masisi kung meron silang tampo o galit sa dibdib nila. Pero kung may ganun kayong klaseng sitwasyon sa buhay ninyo, sana, kapag tanggalin na natin yung puot ng galit. Andun yung opportunity. Oportunidad na yun para makausap nyo. Yun na yun eh. Pag nawala pa yun, para mo kakausapin kung bangkay na. At yun yung pinakawalan mo.
Diba? Yun yung pinakawalan ko yung butas ng oportunidad na napakanipis, sana pinuntahan mo na. Kaysa nakausap ko ng bangkay. Pero yung dad mo ba, matagal siyang abroad? Paano nabanggit mo na sa Amerika ba siya? Sa Amerika siya palipat-lipat eh. Lipat. Palipat-lipat siya ng, sabi una sa New Jersey, tapos nasa Nashville, tapos nasa ganito. Tapos nagpakasal sa, actually ang dami niya asawa. Ang alam ko pinakasalan lang niya, Italiana. Oo, yun ang pinakasalan lang niya, ang alam ko, Italiana. Tapos, ang huling balita ko nasa Bacolod, nagpakasal din sa isang babae. My goodness. Eh di ko lang paano napunta sa Manila. Oo. May nag-alaga. Thank you, David. Oo. Tapos David, may mga nagkukwento sa'yo tungkol sa ugali ng tatay mo. Yung karakter niya. Meron, oo. Na sa tingin mo, meron ka rin. Meron, oo naman. Ano yun? Tatay ko para siyang rockstar. Yung gano'n. Yung hindi ba happy go lucky, pero kung anong gusto gagawin. So, yun yung sabi nga nung si Josh yung nag-aalala sa kanya, yung mga kamukha mo tatay mo, pati pumorma kayo kasi nakita niya naka-leather jacket daw, naka-boots. Yun daw iniwan sa akin ng tatay ko yung boots ni Elvis Presley. Yun daw iniwan sa akin na kumagapang. Pangano mo? Huling regalo yata ang tawag doon eh. So, yun yung nakikita nila na ano. Sino to yung Josh na nag-alaga sa kanya? Ano siya, rider ng movie. So, sabi ko, paano pakilala yung tatay ko? Oo nga, sa dami ng ano. Sa dami na ano, may tsahin daw siya na kaibigan daw yun. So, nung nakita daw niya kasi na nalaglag yun sa second floor ng pinuutakan na ano, nabagok yung ulo. Kaya dinala niya sa hospital. Naawa na daw siya. Nilagaan niya. Nilagaan na niya. May anak siya 1-year-old. Mabait na tao. Mabait na tao. Sabi ko, buting nagtsagaan mo. Kasi nakakaawa mo kasi talaga. Kung makikita niyo yung buting tirahan niya, parang sa squatter, parang yung sa asong kulungan nila. Ano na lang ito, kaya hinanapan nila ng marerenta. Pero pwede Siya na lang ba? mag-isa. Yung asawa nga, sabi kasi yung asawa niya na taga Bacolod. Eh parang doon daw yata na broken hearted yung tatay ko. Ano nangyari, hindi ko na alam. Kaya siguro nag-iwalay, napunta na dito. Thank you, David. David, sa tingin mo bakit dapat kang iboto? Ba't naman hindi? Ngiti pa lang, oh. Ngiti pa lang. Paano mo sila kukumbinsihin na ihalal ka? Mabigat naman yung salita nyo na paano mo. Bigyan ka na lang ng chance. Oo. Eh, tayo naman po eh, mga laking tundo. Sanay naman po tayo na sa pakikisama natin, yung unahin naman natin eh. Kaya ang gusto ko lang naman, hangad ko lang naman, ipakita yung kagandahan ng tondo. Matanggal yung sinasabi natin, pag tondo, ganito yan, hindi pupunta yung tondo kasi ganito yan, puro paarilan, puro snatch, kawan, hindi ko totoo yun. Kaya ako sana, kung naniniwala ko kayo sa akin, kung bigyan nyo ko ng pagkakataon, para ko mawala yung ganong klaseng stigma o tinatawag na mga chismis tungkol sa tungkol para o panatiliin natin maganda at maging proud ko tayo hindi lang sa Maynila kundi sa buong Pilipinas at tayo po yung mga batang dito. Siyempre, mas kilala mo yung sarili mo. Ano yung sa palagay mo ay mas pagkakaiba mo sa ibang kandidato, yung mga incumbents kaya yung mga baguhang kumakandidato na mga Senado? Yung mga Anong advantage mo? Yung ayan na. Ayan na si Kiko. Ay, Kiko. Okay lang. Yung advantage ko kasi sila, incumbent, may mga pondo na yun. Nakatalim na apelido niya. Bit-bit nila yung... Bit-bit sila ng apelido nila. Ako, bit-bit ko yung apelido ko eh. Wala naman ako kamag-anak o kapatid dito eh. Ang masasabi ko lang siguro advantage ko, yung marunong po talaga akong makihalubilo sa tao. Kahit ano niya ako eh, kasi wala naman akong magulang na eh. Sino ba bang pamilya ko? Eh, di sila na. Mga taga-tondo na. Yung advantage ko, sila ang pamilya ko eh. Lagi ko sila kasama eh. Mas sa tondo, uunahin nila ang pakisama kaysa pera. Yun ang mga taga-tondo. Ano bang campaign slogan mo? Ano, direct action man. Very direct. Dami. Chewable pwede na rin. Ang gusto ko, chewable. Chewable. I love that. Is chewable. Yan tawag sa akin, ito na po, si Direct Action Man, ang chewable ng Distrito 2.
Number 3, sa balot. Hindi Sa kaya. chewable, chewable. Chewables. Medyo. Last na lang ako, David. Working with Ate Corinne, kasi di ba sinasabi nila, stricto, Oo. perfectionist masyado. Ikaw, how's working with Ate Corinne? May naranasan ka rin ba mga ganun? Si Ate ko rin na kasi talagang totoo naman perfectionist. Alam mo, minsan naawa nga ako sa kanya kasi nasa senior na siya eh. Diba? Hindi pa rin na. Baka hindi niya ikatuwa yan. Aminado naman siya, sinabi naman niya. Diba? So, pag kami nasa set, naririnig ko, pagod na ako, baby. Ang tagal pa na sa industry, 30 years, hindi pa rin makuha ng cameraman, hindi pa rin makuha ng ano. Parang May reveal naman. oo, di ba? So, ako, naging gets ko kasi, oo nga naman, 30 years ka na, 3 dekada ka na. Tapos, ba't hindi pa rin makuha ng napakasimpleng angulo lang ng gusto niya o simpleng nawala yung audio? Kapag ikaw rin eh, mapapagod ka na rin sa ganung klase. Ito na ba ako? Matanda ko na dito pa rin ako. Parang may ganun na siya. So, yung inis niya, Frustrations. yung inis niya, naiintindihan ko kasi hindi dahil yun ang ugali niya. Dahil sa trabaho tayo. Hindi yun yung paglabas naman ng trabaho, hindi naman siya ganun. Si Corina ay kaibigan ng nanay mo. Tama, di ba? Kaya naging ano kayo? Kaibigan ng nanay ko. Oo. Tapos, kaibigan ko rin yung kapatid niya. O Si Milano. Ah. Si Milano. Yun. Pero David, syempre tatakbo tayo for Counselor. counselor naman nila. Syempre mahahati yung oras natin. Active ka pa rin ba na direct ng hindi direct kay Miss Corina? Hindi na ako. Nagpaalam muna ako sa kanya simula nung January. Simula January kasi almost everyday na ho yung mga tinatawag natin ugnayan o tapatan, kwentuhan. Hindi pa kami nag-door to door pero almost everyday na activities eh. So pumayag naman na mag-leave muna ako. Pansamantala. May time ba na sabi niya bumalik ka na? Kasi syempre bihirang tao lang din yung nakakasundo niya sa trabaho. Isa ka doon. Hindi naman yung sinasabi na kasi alam niya anong pagod ko eh. Naawa na nga rin minsan na pag nakikita niya, lalo na pag nangungutang na ako sa kanya. Lalo na pag alam niya yung anong pagod, ilang dekada na sila dyan, not national pa yung sa kanila. Pero mas mahirap ang local. Kasi local, mano-mano. Yung David, sa karanasan mo sa pag-iikot, ano yung pinaka-nagmarka talaga sa'yo na parang, may ganito pala? Eh, pag kandidato ka, dapat di ka pikot. Yan, Hindi. Yung talagang nakita mong sobrang kahirapan ng buhay ng mga Pilipino. Hindi mo akalain may ganung mga sitwasyon. Hindi, ito lang yung na saksiyan ko, nung nakita ko. Sa isang kalsada kami, may boodle fight. Boodle fight, kakain kami. Habang nag-boodle fight, may kinakatay ng baboy, maririnig mo doon. Tapos mamaya, may dinadala na stroke na tao. Oh. Diba? Tapos may nag-aaway dito. Tapos may naglalaba dito, sa gilid. Diba? May nagkakaroke doon, nagiinuman dyan. Sabi ko, ganito ba ang buhay? May na-stroke, abang kumakain kami ng ganyan. Na-stroke, sabi, dadali namin sa ano. O, babalik na doon. Sabi ko, ito pala ang buhay na hindi ko nakikita noon. Na sa bawat kanto ng kalsada, may kanya-kanyang kwento. Na hindi ko nararanasan, na hindi ko nakikita. Iyon yung nakita ko. So, ganun pala ang buhay. Okay na. Padala ko sa'yo yung mga interview. Yeah. Hindi, yung tatay niya namatay ka doon.